Hi! Kamusta? Kamusta kapwa ko mag-aaral? Ngayong araw ay may panibago na naman kayong dapat malaman. Gusto niyo na bang tuklasin ito? Tara at magsimula na tayo. Ngayong araw ay tatalakayin ng pangkat-8 ang Module 8 sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino na pinamagatang Pagsulat ng Panimulang Pananaliksik. Bago ang lahat, may alam ba kayo sa panimulang pananaliksik o sa English ay research? Halika at ipapakita ko sa iyo at ipapaintindi kung ano ang panimulang pananaliksik. Ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay isang pakikipagtipan sa hindi batid na kaalaman. Ito ay ayon kay Nello Rosan. Ayon kay Renales 2009, ang pananaliksik ay kadalasang nagsisilbing kulminasyon ng mga pasulat, gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa. Madaling salita, ang pananaliksik ay pangangalap ng impormasyon tungkol sa gusto mong pag-aralan at mga bagay-bagay na hindi sakop ng iyong kaalaman. Alam niyo bang may bahagi ng sulating pananaliksik? Tara at alamin natin. Kabanata 1, ang suliranin at sanligan ng pag-aaral. Una, panimula o introduction. Ito ay isang maikling talataang kinapapalooban ng pangkalahatang pagtalakay ng paksa ng pananaliksik. Dito sa panimula o introduction, makikita mo ang maikling talata na naglalaman ng summary ng paksa ng pananaliksik. Ito ay makikita sa unahang bahagi ng panimulang pananaliksik. Ikadalawa, paglalahad ng suliranin. Inilalahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral. Tinutukoy ang mga specific na suliranin na nasa anyong patanong. Sa bahaging ito, maipapakita mo ang layunin kung bakit mo ginawa ang pananaliksik sa isang paksa at ang mga suliranin sa paksang iyong napili na siyang masasagot sa iyong gagawin na pananaliksik. Ikatatlo, kahalagahan ng pag-aaral. Inilahad ang significance ng pagsasagawa ng pananaliksik ng paksa ng pag-aaral. Tinutukoy din ang maaaring maging kapakinabangan o halaga ng pag-aaral sa iba't ibang individual, pangkat, tanggapan, institusyon, propesyon, disiplina o larangan. Ibinabahagi rito ano ang kahalagan ng iyong paksa o magiging benefit at matututunan ng mag-aaral o kapwa-tao. Ika-4, balangkas konseptual ng pag-aaral. Tumutukoy sa konsepto ng mananaliksik o ang daloy ng isang pag-aaral. Ika-5, saklaw at delimitasyon ng pag-aaral. Tinutukoy ang simula at hangganan ng pananaliksik. Dito itinatakda ang parameter ng pananaliksik dahil tinutukoy rito kung ano-ano ang variable na sakop at hindi sakop ng pag-aaral. Ika-6, definisyon ng mga terminolohiya. Itinala ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isa'y binigyan ng kahulugan. Ang pagpapakahulugan ay maaaring konseptual. Ibinibigay ang standard na definisyon ng mga katawagan o operasyonal kung paano iyon ginamit sa isang pananaliksik. Ito, pamamaraan o metodo ng pananaliksik. Ayon kay Riley 2016, ipinaliliwanag sa bahaging ito ang detalye kung paano isinasagawa ang pag-aaral tulad ng paglalarawan sa disenyong ginamit sa pananaliksik, mga kalahok, lugar na pinagdausan ng pananaliksik, instrumentong ginamit at kung paano ito ginamitan ng statistikal na paglalapat. May 4 na bahagi ang pamamaraan o metodo ng pananaliksik. Una, disenyo ng pananaliksik. Nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral. Iminungkahi ni Bernales 2009 na gawing pinasimple ang descriptive analytic na isang disenyo ng pangangalap ng mga datos at impormasyon hinggil sa mga salik
o factors na kaugnay ng paksa ng pananaliksik. Mga pangunahing disenyo ng pananaliksik. A. Palarawang pananaliksik o deskritibo. Kinapapalooban ng pagtatala, paglalarawan, pagpapakahulugan, pagsusuri at paghahambing. Layunin nito na sistematikong mailarawan ang sitwasyon at kondisyon ng makatotohanan na buong katiyakan. B. Pangkasaysayang pananaliksik o historical. Ito ay pag-aaral sa mga nakaraang pangyayari na iniugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon. Layunin nito maitama o maiayos sa mga pangyayari mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan at sa hinaharap. C. Pananaliksik eksperimental. Tumutukoy sa kaugnayan ng sanhi at bunga ng isang variable. Pangalawa, respondente. Tinutukoy kung ilan, paano, at bakit sila napili sa survey. Paraan ng pagpili ng kalahok. Random sampling. Pagkakapantay-pantay ng oportunidad upang gumawa ng mga sample. Cluster sampling. Hahatiin ang populasyon sa cluster at mamimili ang mananaliksik kung ilang cluster ang kukunin batay sa research. Stratified sampling. Hinahati ng mananaliksik ang populasyon sa mga subgroups. Multi-stage sampling. Binabatay ang sampling na nahahati. Instrumento ng pananaliksik. Inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at impormasyon. Iniisa-isa rito ang mga hakbang ng kanyang ginawa at kung maaari, kung paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang. Alam niyo ba, may pamamaraan ng pangongolekta ng datos. Una, pagmamasid o observation. Ang mga mananaliksik ay nagmamasid sa lugar ng kanyang pananaliksik. Ang pamamaraang ito ay maaaring gamitin sa mga investigasyon, palarawan o experimental, ngunit hindi sa pag-aaral. Pangalawa, pakikipanayam o interview. Kawili-wili at kapanapanabik na gawain ng pagkuha ng mga impormasyon sa tulong pagtatanong sa mga tao o otoridad na may kinalaman o may malaking maitutulong sa ginagawang pananaliksik. Silid aklatan o library. Ang lahat ng mga kabatirang kailangan, mga aklat, babasahin, periodiko, magasin at iba pang sanggunian ay maaari magamit ng isang pananaliksik. 4. Internet. Pinakamalaki at pinakamalawak ang gamitin ng computer network. Pinaugnay nito ang mga milyong-milyong mga computer sa buong mundo. May paraan ng pagkuha ng impormasyon mula sa internet. Email. Ito ang pagpapalitan ng sulat na hindi nangangailangan ng selyo at hindi na kailangan pang maghintay ng ilang linggo para sa kasagutan nito. 2. Research at balita. Mga website o research engineers sa pagkuha ng mga impormasyon o datos. Tipon ng mga nakasulat sa tanong ukol sa paksa inilahad at ipinasagot sa mga layunin makakuha ng mga sagot at opinyon mula sa taong kalahok sa pananaliksik na kapahalaga instrumento at sa pagnangalap ng impormasyon. 4. Tatanungan o survey questionnaire. Mitibo ng isang pananaliksik na ginagamit ng mga pananaliksik kung saan sinusulat ang mga tanong at ipinasasagot ng respondent nito. Ito ang pinakamadaling paraan ng pangangalap ng datos. Ito ay isang paraan ng pangangalap ng mga impormasyon upang makabuo ng pananaliksik. 2 uri ng talatanungan. Una, bukas na talatanungan. Binubuo lamang ng mga tiyak na katanungan. Pangalawa, saradong talatanungan. Kadalasang ginagamit dahil ang bawat tanong na nakasulat dito ay may kalakip ng mga sagot, pagpipilian ng mga kalahok. Ang isang talatanungan ay kinakailangang una, maikli hanggat maaari. Pangalawa, malinis at presentable. Pangatlo, naglalaman ng mahalagang paksa. At pang-apat, simple at hindi maligoy at abot sa pag-unawa ng respondente. Ika-4 sa metodo ng pananaliksik, treatment ng datos. Inilarawan kung anong statistical na paraan ang ginamit upang ang mga numerical na datos ay mailarawan. Panghuling bahagi ng sulatin, pananaliksik. H. Mga kaugnayan na literatura at pag-aaral.
ang mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnayan ng paksa ng pananaliksik ay nakapaloob sa bahaging ito. Ang mga pag-aaral at literaturang tutukuyin at talatalakayin dito ay mga bago o nalimbag sa loob ng huling 10 taon. Siguraduhin ang mga material na gagamitin ay objektibo o walang pagpiling, nauugnay o relevant sa pag-aaral, at sapat ang dami o hindi napakakaunti o napakarami. Naririto ang dapat niyong tandaan. Una, pagpili ng paksa. Ikalawa, pagbasa ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Ikatlo, pagbuo ng layunin ng pag-aaral sa pamamagitan ng paglalahad ng suliranin. Ikaapat, paglalahad ng kahalagahan ng pag-aaral. Ikalima, pagbuo ng balangkas theoretical at conceptual. Ika-6, paglalahad ng saklang at limitasyon ng pag-aaral. Ika-7, pagbibigay definisyon ng mga termino. Ika-8, pagbuo ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Ika-9, pagbuo ng disenyo at paraan ng pananaliksik. Ika-10 at panghuli, pagsulat ng talasanggunian. Maraming salamat sa pakikinig. Naway mayroon mong naintindihan at natutunan sa ating leksyon. Muli, ito ang pangkat 8, nagpapasalamat sa inyo. Hanggang sa susunod ulit, paalam!